Ayon kay Senator Panfilo Lacson, pumayag na ang Kamara na bawiin ang mga pagbabago nila sa 2019 national budget matapos itong maratify. Sabi naman ni House Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya Jr., kung babawiin daw ang kanilang budget bill, kailangang aprubahan ng majority ng mga kongresista sa plenaryo. May report si Jamsi Sante Caico. Kung si Senador Ping Lacson ang tatanungin, tila lumambot na ang mga kongresista sa debate ukol sa 2019 national budget. Tumawag na raw sa kanya si San Juan Representative Ronaldo Zamora na itinalagang makipagnegosasyon sa Senado. Payag na raw ang Kamara na bawiin ang budget version nila kung saan naka-itemize na ang lump sum funds na nasa DPWH budget. Yesterday, he gave me a call and he said meron ng approval yung House leadership na i-recall nila today, and it bears watching if they will really recall or withdraw their version of the enrolled bill today, and then from there we will move forward. Ayaw ng Senado na isumite sa Pangulo ang 2019 budget dahil pinakialaman daw ito ng mga kongresista matapos maratify ng Kongreso. Mahigit 70 billion pesos na pondo raw na nasa DPWH ang na-realign at hinati sa mga kongresista kung saan mas malaki ang inilaan sa mga kaalyado ni Speaker Gloria Arroyo. We will wait for that action. And if it is submitted to us as ratified, I will immediately sign it and consider it an enrolled bill and send it to the President for signature. Kinumpirma naman ni Zamora sa GMA News Online na babawiin nila ang isinumiting budget sa Senado. Total, hindi pa raw ito nalalagdaan ni Senate President Tito Soto, kaya hindi pa makukonsiderang enrolled bill, kaya hindi pa labag sa saligang batas para bawiin. Pero ayon kay House Appropriations Committee Chairman Rolando Andaya Jr., wala siyang alam sa pinag-usapan nila Zamora at Lacson. Pero kung babawiin daw ang budget bill, kailangan daw itong aprubahan ng mayorya ng mga kongresista sa plenaryo. Sa panayam kanina kay House Speaker Gloria Arroyo, iginiit niyang legal daw ang ginawa nilang pag-itemize. The process that we followed was constitutional. We would never put the President in a position of signing an unconstitutional bill. It's the same process that was done even before I was Speaker, ever since the Supreme Court ruled that lump sums are unconstitutional. Jamsi Sante Caico, GMA News.